Lalaki, namatay sa pagve-vape? Hala, hindi yan joke. Ayon sa DOH, ito ang kauna-unahang kaso ng pagkamatay kaugnay sa paggamit ng vape. Ano nga bang mga detalye ukol dito? Isang 22 anyos na lalaki namatay sa vape. Siya ay inatake sa puso at naisugod sa ospital noong 2023. Wala siyang comorbidities ha, hindi naninigarilyo ng tobacco, hindi umiinom ng alak, hindi gumagamit ng iligal na droga, at hindi pa tinamaan ng COVID-19. Sa naidokumentong kasaysayan, ang biktima ay nakadanas ng 2 araw na pananakit ng dibdib matapos ang sports activity na nauugnay sa kapos sa paghinga, labis na pagpapawis, at pananakit ng mga muscles. Nauna din dito ang 1 linggong pag-uubo na may kasamang dugo, lagnat, at pagsusuka. Ayon din sa ulat, 2 arteries ng kanyang puso ang nabarahan at nagkaroon din ng consolidation yung kanyang baga. At ito ang nakakabahala ha. Ayon sa Global Youth Tobacco Survey, 1 sa bawat 7 mag-aaral na may edad na 13 hanggang 15 taong gulang ay gumagamit ng e-cigarette araw-araw. Naku! Dapat talaga may legal na edad sa paggamit ng vape at paninigarilyo sa bansa natin. Na-discuss ko na ito. Pero uulitin ko, ano nga bang mga epekto ng pagve-vape sa mga kalusugan natin? Una na dyan yung pagkakaroon ng e-valley o yung e-cigarette or vaping product used sa associated lung injury. Dito, maaari kang makaranas ng pag-uubo, kapos sa paghinga, at pananakit ng dibdib. May mga pag-aaral din na posible kang magkaroon ng popcorn lung o yung bronchiolitis obliterans sa pagve-vape. Maaari itong mag-lead sa scarring at permanent lung damage. Naku! Trivia lang, bakit popcorn lung? Una kasi itong nadiskubre sa mga workers sa isang microwave popcorn factory na naka-inhale ng chemical na diacetyl na maaari ding makita sa mga vape. Sunod, kagaya ng nangyari sa lalaki sa balita, posibleng ma-increase ng pagve-vape yung risk natin magkaroon ng stroke at ng heart attack. At ito, lalo na para sa mga teenagers na nanonood ng video na ito. Ang nicotine maaaring makaapekto sa brain development natin, lalo na sa mga below 25 years old dyan. Posible itong mag-lead sa lower cognitive function, shorter attention span, increased impulsivity, at maaari din itong magdulot ng depression at anxiety. Kapag mas maagang na-expose yung brain mo sa nicotine, the more likely ka magiging addicted. At maaari nitong i-prime yung brain mo sa mga substance abuse pagdating sa future. Hindi kita tinatakot, pero kung kaya, iwasan mo sana yung pagve-vape habang maaga pa. Gets ba? Okay, ingat!